Ops, wait lang, wag ka muna mag-scroll at syempre, magbibigay tayo ng ating word of the day at sagutin natin itong katanungan na to. Ang sabi dito, Iman committed a crime. Later on, the police officer arrived and arrested Iman rather than Samuel's brother. This is because the punishment or penalty must be blank. So, ang sabi sa katanungan natin dito, itong si Iman nakapag-commit siya ng krimen. Ngayon, dumating yung mga police officer, yung hinuli, syempre si Iman yung nakapag-commit ng krimen at hindi yung kanyang kapatid. Ang sabi sa tanong, this is because the punishment or penalty must be blank. So, yung sa baba nating class, yung pagpipilian natin, yung ating letter A, equal, letter B, commensurate, letter C, legal, tsaka D, personal, that is belong to juridical penalty, and which is, ma-encounter natin to usually sa criminal law, pero meron din to sa core ad na mga tanungan. Okay? Now, ano ba yung pinaka-exact na sagot dyan natin sa ating katanungan, no? Pwede ba siyang equal ba yan, commensurate ba yan, legal ba, or personal? Kasi ang katanungan natin dito, kumbaga to make it short, yung tanong natin is simple lang. Ang sabi lang sa tanong dyan, kung ba ang concept ng tanong natin is hinuli natin kung sino yung mismo nagkasala at hindi yung ibang tao. Yan yung concept ng tanong. Pasok ba yan sa equal? Paano ba pag sinabi natin equal? Tandaan natin class, sa ating batas kasi, yung penalty ng mga nasabing krimen dapat equal yon. Kumbaga yung punishment natin equal sa lahat. Kung nagkasala ka, mahirap ka man o mayaman, pag nagkasala, kailangan maimpusan niya ng ating batas. That is called equal. So baga, yung ating batas is applied to all. That is called equal. Pero pag sinabi natin commensurate class, tandaan natin, different crimes must be punished with different penalty. So ibig sabihin, kung ibang krimen, magkaiba din penalty. For example natin class in general sins yan in general sins, different crimes must be punished with different penalty. For example natin, yung ating homicide, may corresponding na penalty lamang na reclusion temporal, that is only 12 years 1 to 20 years. Pag sinabi naman nating reclusion perpetua, ibang usapan yun, nagiging 20 years 1 to 40 years naman siya. So ibig sabihin, magkaibang krimen, magkaiba yung corresponding penalty nila. That is called commensurate tawag din class. So, ulitin ko, ang commensurate, different crimes must be punished with different penalties. Okay? And syempre, pag sinabi nating legal class, tandaan lang natin to, legal. So, ibig sabihin, yung ating consequences na ipapataw sa isang tao na nagkasala, it must be in accordance with the law. So, ibig sabihin, hindi po pwede class na, kumbaga, yung kanyang na-commit na krimen is minor lamang, tapos yung kaparusahan niya is grabe ang lala. Hindi po pwede yan. Dapat legal. Yung parusa natin na ibibigay is naayon sa batas. Kung ano yung sinabi ng batas, which is yun yung magiging penalty, yun yung susundin natin. That is called legal. Kumbaga, ulitin ko, consequences must be in accordance with the law. That is considered legal. And syempre class, yung ating correct answer dito is walang iba kundi yung delta natin, that is called personal. Kasi nga, sabi dito class, si Iman yung nakomit ng krimen, siya din yung hinuli at hindi yung kanyang kapatid. That shows personal. The penalty or the punishment must be personal. So, ibig sabihin ng personal class, the guilty one is the one to be punished. Kung sino yung nagkasala, siya yung mapaparusahan. Hindi po pwede na sabihin mo sa kapatid mo, ikaw yung nakapag-commit ng krimen. Tapos sasabihin mo sa kapatid mo nga, tol, ikaw muna makulong ngayon, bukas ako na bukas, ikaw muna sa ngayon. Hindi po pwede yun. Kasi nga, personal yung ating batas. Ibig sabihin, kung ikaw yung nagkasala, ikaw yung mananagot, hindi po pwedeng ibang tao. That is called personal. To make it short, no proxy sa ating kaparusahan. Kapag ikaw nagkasala, ikaw mananagot. So, the correct answer natin dyan is personal, that's delta. So, paano? Sana nakatulong sa inyo yan. At syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel de Master Schumann, Bila Isra Bilakalos sa CVRC, National Chair and Registered Criminologist. Sasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat and share. Sabi ng tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.